Ang oras po natin, 9:06 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Ito po programang executive session. Live na live po kami ngayon dito sa studio. Samahan niyo po kami hanggang mamayang 10:30 sapagkat tuloy-tuloy po ang aming pag-uusap dito. Kasama po natin ang ating barkada. Walang iba kundi si Congressman Jonathan De La Cruz at si paring Ed Javier. Good morning, boys! Good morning! 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 Good morning! Ano ngayon medyo Mabigat ngayon, heat index may heat index pero ano pa rin, inuulan pa rin tayo paghapon. Paminsan, makulimlim, pero mabigat. 42, 45. Parang napaaga yata yung tag-init, Napaaga talaga. Sapagkat kadalasan yan, usually, ano ba yan, mga Abril, di ba? Usually. Pero ngayon, ano pa lang Marso, umahataw na. Malamang sa hindi, lalo pang bibigat ito Oo. Yan na nga daw, flexi time ipapatupad para sa mga kawanin ng gobyerno. Tama naman. Oo, kasi sa kawawa. bata, ginagawa yan. Siyempre, yung mga ating mga kasama naman dyan na medyo seniors, siyempre, medyo ilag na rin yan sa init, di ba? Pati mga bata sa eskwela. Init naman talaga. Tumatago sa balat Pero ito na naman, sapagkat tag-init na naman, at siyempre, todo na naman ang gamit ng mga aircon, sapagkat talaga mainit naman sa mga opisina. Yellow alert kagad. Bumabalik ka naman, yellow. Ang aga-aga, yellow alert na Hindi naman. ko maintindihan yung supply at demand ng kuryente. Hindi nila maayos. Panahon pa ni Kopong-Kopong. Sinasabi na nila na ang demand ay magiging ganito. This was about 28 years ago. Matagal Yung na. ginawa na ng EPIRA para na nga mawala na ngayon. Wala na, kalokohan lang naman yung ipirang yun. Nagkagulo na nga Lalong tumibay yung ownership ng mga big companies. Hindi, nag-aalala ko kasi Marso pa lang ngayon, nag-uumpisa pa lang yung tag-init, nag-yellow alert na tayo. Paano kaya pag kasagsagan na ng tag-init ito? Baka wala nang kulay. 3 oras na brownout na naman ito. Baka maging rainbow yan pagdating ng panahon. Diba? Wala nang kulay. Parang hindi na naayos, Hindi na naayos itong issue Alisin mo na yung parang. Energy na ito, Talagang hindi pa Ako, nakaupo ako doon sa ilang hearings, committees, di ba? Yung Joint Commission on Power Supply, JCBC. JCPC, naging Powercom. Nakalatag na ron. By this year, that was about 20 years ago, ito ang magiging demand, and ito ang supply natin, therefore ito yung kulang, ito yung mga dapat gawin. Itanong ko, i-review natin, 25 years, fast forward after, nagawa ba lahat yun? Wala nangyari. Lalo nga, nagkautang-utang na tayo dahil supposed to be... Ang tumaas lang dito, singil lang. Hindi tumaas yung supply. Nagkautang-utang na nga tayo. Tumaas ang singil. Supply, wala ang tumaas yung kita ng mga big business. Malaking kita. Malaking kita. Yun naman yun Yan lang ang nangyari dyan. Kinuha nila yung mga government assets, mga planta, at for song. Yun ang nangyari dyan yung pangako ng... Ito simple lang ko. Isa lang ang tanong ko. 24, 25 years after IPIRA was passed. Yung pangako ba ng IPIRA na mas mura at mas efficient na supply ng kuryente? At mas marami, tuloy-tuloy na supply. Nangyari na ito. Naging mas mura ba para sa mga consumers? Wala. Siguradong wala. Ang point ko, yung IPIRA is a failure. Diba ngayon, kung if it is a failure, hindi ba dapat napapanahon na? Lalo na sa mga ganitong panahon na napakaraming nagmamahal sa mga Pilipino. Mahal ko kayo mga senior citizen. Mahal ko kayo mga mangingisda. Mahal ko kayo mga motor. Nagmomotor, etc. Lahat ho ng pagmamahal aabutin ng mga Pilipino ngayong eleksyon. Eleksyon. Pero bakit yung IPIRA di nyo tignan?
Mahal nga eh. Ah. Kaya gusto nila mahal. Nandyan si Isek. Hoy! Pila tagang red carpet. Kagad. Ilabas mo kagad ng red Dito ka. carpet. Ha? Dito ka lumipat sa kabila Wala ka. pa. Dito ka. Wala pa. Ito na. Dito na. Yan na. Ito na po. Andito na ang ating Secretary of Justice. Sec Boy Rimulya. Bati ka muna, Sec Boy. Bati ka. Good morning. Yung pinag-usapan namin, ipira. At saka yung mga kuryente. Ganyan. Sana all. Ganda. Hayop. Ganda ng mga baksakan natin. Bagsakan. Mukhang nakakuha tayo. Sodja. Sounds. Namumulaklak ng Lululemon. Parang ayos na ayos ang katawan ni SOJ ngayon, di ba? Tsaka bagay na bagay. Ganito dapat ang mga Ang mga forma. Ang mga forma. Kaya dapat. DOJ jacket. Yan. Yan. So, babalik tayo sa usapan, yung Ang issue ng pinag-uusapan namin sa ito, kuryente. sa ipira. Kasi ano na naman Hindi, nag-yellow alert na naman, di ba? Yellow Nandun na alert. si SOJ ng congressman siya nun eh. Oh, After that. Yes. Di ba? After that. After the IPIRA was passed, di ba? 2004. O yung pinag-uusapan namin, yung pangako ba ng IPIRA na mas murang kuryente at mas efficient na supply para sa mga tao, At mas malawak. mas malawak na serbisyo. Nangyari Nagawa ba? ba? Isang katutak na bola yun. Nangyari. Oo, di ba? Iniiwasan na nga namin banggitin yun eh. Isang katutak na bola. Oh. At saka kung naalala ko, nung ipinapasa yan, parang dyan gumulong yung mga envelope na may laman eh. Hindi naman. 500,000. Oh, di ba? Ayun na, oh. Inaano ni Eta yun. Wala daw. Wala daw. Pero ayaw sa ulit. Ayaw sa ulit. Si Magtubo, di ba nilabas Oh, na? nilabas pa ni niya. Magtubo. Oh, nilabas niya. Pero ayaw sa ulit. Ayun na ulit. Kaya problema talaga ngayon. Ang aga-aga, Marso pa lang yellow alert na. Pag dumating na naman ng Abril nito, ay sigurado, brown ata aabutan natin to. Yellow alert naman. Hindi naman sa Hindi na nasolusyonan, yung gano'n naman supply. manakot yung mga power gen companies. Oo, Nananakot dyan para pwede sila magtaas ng presyo. Ganun naman. Ano na naman yun? Parang blackmail na naman. Hostage na naman tayo. Hindi, yung artificial shortage, yan talaga matindi. Matindi yan. Mapabigas, mapabawang, etc. Lahat na. Lahat. It's what you call a man-made calamity. Yes. Man-made calamities. Oo, wala na. Alam mo, di ba, umiikot nga ako sa probinsya, doon pa lang sa probinsya. Mas Kulang na nga matindi yung yun. supply. Kulang na supply ng Mas kuryente. matindi yung pag-ikot na yun. SOJ, Diba? anong interpretasyon mo dun sa pag-ikot na yun? Ayan ang tinatawag na bayong journey. ang aga-aga. Okay, well, anyway, lumiko talaga ako. Magpapasalamat lang ako Yan. sa Police Regional Office 2 dahil pumunta tayo doon sapagkat retirement noong aming regional director doon. At siyempre, Sino papalit sa kanya? Wala pa. Hindi, nag-assign ako na iba. Hindi yung proto na head dahil ang nandun pa rin si, of course, si General Tony Maralag. Ano pa rin siya, nandun pa rin. Very snappy. At saka talagang ayos ang kampo natin pala doon sa Pro 2. Maayos ang pagkapatakbo. At kompleto naman. At sa mga tropa doon, kompleto. At maayos ang patakbo ni General Tony Maralag. Kaya maraming salamat, boss. Naayos na ba niya yung mga private armed groups? Naman yun sa Region 2. Region 2, di naman ganun karami sa Region 2. Ang marami dyan, siyempre pagbababa, yun ang medyo boss. Nasa baba. Pero yung hindi ko medyo nakita si maraming, General problema. nung bumisita si Presidente sa Kabagan Santa Maria Bridge. Dumaan nga pala. Dumaan si Presidente, Hindi man lang sa bagay nandoon ka Sa kasi. ngayon ng mga pugs, 2, 3, 5, Oh. Baba pa. Cordillera. Bar. Tapos, Cordillera. Car. 8, 8, 8, 13, Basta yung 8, pababang ganun yun. Tsaka yung Mindanao, Sa baba. marami doon. Oo. Mindanao, marami. 9, Marami yun. Yung 4, 5, 6, 7, medyo konti na lang. Konti yan, wala yan. Pero mas, 3, Tira, konti tira. na rin. mas marami dito sa... meron pa rin. Meron pa rin? Meron pa siya. 3 meron pa. Certain Kaya areas. 2 and 3. Oo. Kaya medyo Cordillera. medyo ma-challenging pa rin sabagat siyempre malapit na eleksyon at kailangan natin na asikasuhin yan, ma-neutralize yung mga Ang pugs. nakakatakot dyan yung 5 tsaka 8. Yung Region 5 sa Bicol Region. Eastern, Bicol tsaka yung yun. Eastern Sa Visayas. bandang Masbate. Oo. Yung 8 yan yung Samar area. Eastern Samar. Samar, Oo. Leyte. Leyte.
Pero medyo Summer challenging, Island. challenging. ang hindi nakikita dyan yung Mindanao areas. Mas marami doon. Hindi, Mindanao talaga, yun naman talaga. Yun ang given na eh. Tsaka ang presence of private armed groups is in the poorer provinces. Kasi ang industriya ng tao dyan, politika. Ang ginagamit nila yung mga armado. Yun ang mahirap sa... Dapat hindi mo napaunlad ng lugar mo, Papasok yun. papasok talaga yun. Yes, And that's papasok the only talaga. way you keep power. Yes. Para manalo ka sa eleksyon. Kasi ang Cavite, dyan kami nanggaling eh. Yes. Oh. Private armed groups kami nung araw dan. Known. So ano ba yan? 60s, 70s, post-war. Basta talagang very, very Prominent. prominent ang violence sa Cavite. Kasi noon. economic standing. Pero nung tumaas ang economic standing ng Cavite, 80s nung yun. pumasok ang Meralco sa amin, tapos Kalsada. marami nag-invest, nagka-value ang lupa, naging milyonaryo bigla yung mga tao. Yung totoo milyonaryo. Kasi ang value ng pera na mataas pa eh. Talagang merong direct 80s yun. correlation yung poverty at Sa- saka yung yes, mga armed. armed groups. Oo, meron talaga. Meron Kasi yung talaga. Kasi kahirapan. nothing to lose eh. Yung mga attitude ng marami. it's Economic nothing to lose. development talagang malaking bagay, infrastructure, malaking bagay sa pag-unlad at saka pagwala, Pero itong pagkawala ng kuryenteng mga to, Yan. it's really a big question dahil why are they doing this to us? Don't we deserve better as a country? Oh, diba? Ang pinaka-problema kasi natin na Boying yung mga island provinces natin. Sapagkat doon yung pinakamahirap na supplyan ng kuryente na mga lugar, especially for example, mga island ng Camiguin for example, napakahirap. Yan, kukuha yan doon sa main land. Pero maraming How do you provide base load power plants? yes. yes. Which been proven, we can go geothermal, pero very expensive ang Nuclear, technology. di ba? It's about time. siguro. Nuclear Nuclear is, talaga is we should start with nuclear power Hindi, ready, tsaka, di ba? LNG nga mayroon eh. Pwede naman LNG rin eh. Na Sinasabi modular. ko nga sa kanila, Sek eh. Ako, I attended several meetings noong mga 20, 25 years ago, magmula sa DOE, Joint Power Commission, di ba, PISAM, etc., etc. Nasa Senate ka ron. Hindi, nakumuupo ako doon sa ibang meetings. ka? Oo, pati yung sa mga hearings nung DOE, etc., etc. Ngayon, nakita na namin, ipinresent na eh, di ba? Yung demand requirements for the next 10 years, yung power requirements. Ang tanong ko, ba't hindi nagawa? Wala, hindi nila natatapos Wala eh. eh. Hindi nila natatapos. Ayaw nila tapusin. That is precisely the point. Nung panahon ni President Noy, nagumpisa na yung tungkol doon sa pagkuha ng pagkuha ng mga materyales para sa power hindi nga nangyari. Panahon ni Secretary Cusi, Lalo na. ang demand projection noon, ang kailangan natin na itatayo pa in addition to existing 12,000 megawatts. Wala namang ginawa si QC. 2,000. Sa totoo lang. Alam mo kasi, Pinagbili pa yung malampaya. alam mo kung Jonathan, ito yung sinasabi mo dati na maraming bagay sa gobyerno, vendor-driven. Oo. Etong dito sa power sector, sa totoo lang, vendor-driven din naman ito eh. Ibig sabihin, yung mga power companies ay ayaw magpunta rito unless masisigurado nila yung kita nila. Ayaw nila pumasok, ayaw din papasukin naman ng gobyerno. Kasi pwede naman eh. Yung permit, Ang tanong lang naman kasi, paano yung supply? Paano masisigurado mabibili yung supply na ibibigay namin? yung permitting system naging problema. Iniipit nila, di ba? Kung Jodat, iniipit eh. Kagaya nito. Saan siya, San JB? Tuktong doon. Out of town. May nakasakay. Naliligo doon. Nakasakay si NJB, may Liligo. sinasakyan. Parang naliligo sa Boracay eh. Gano'n? Parang ganon. Parang nag-iikot siya, nakita ko eh. Nakasakay, di ba? Nakasakay, naliligo. Nakasakay at naliligo. Naliligo ama nakasakay o ano? Ikot habang hindi siya. Oo, tama. Galing na police. Alam mo, yung mga katulad ngayon, yung mga nakaupo pagpasensyahan na po. Ngayon lang kayo lalabas kapag kampanyahan. Tapos Ayun. makikita nyo, mababa kayo sa survey. Talagang gano'n, di kayo nagtrabaho eh. At saka hindi kayo nagpakita. Hindi kayo nagpakita. Pakita lang ngayon, bobomba kayo sa ads, sasayaw kayo. Ano mangyayari sa buhay natin yan? Mahirapan kayo. Yan ang nangyayari.
Pero balikan lang natin sa energy sector. Alam mo, ito, tapatan lang, real talk lang tayo. Ang isang problema naman talaga dyan, yung regulatory capture. Mabigat. Di ba kasi yung lalaging nakakaupo dyan bilang sekretaryo, halos hawak lahat ng big business. I mean, huwag tayong magbulahan, di ba? Yun naman talaga estado dyan. Hindi, tsaka kagaya niya na yung franchise areas, nakadesisyon na lahat yan. Meralco in most areas in Luzon right now. Ang gusto nga ng lahat, gustong mag-Meralco na eh. Papasok kasi napaka-inefficient pati ng mga electric cooperative. Wala talaga mapapala sa electric cooperative. Yan ang It's a nangyari. tool of corruption of local government. Wala Naging naman. politicized. Naging congressman, naging governor. Alam tsak niya yung kwento sa mga co-op sa probinsya eh. Politicized nga. Naging Kasi tool. hindi naging problema na ng Cavite noong panahon namin. Dahil nasa Lalo Meralco. yung yung mga Nag-Meralco na ganyan, eh. pang Kuryente. co-op. Oo. Hindi kayo nag-co-op naman, di ba? Hindi, dati. Dati may Co-op co-op. kayo? May co-op, Until yes. 1980. Hindi Yes. pumasok Tapos yung pinapasok Meralco. yun na yung Meralco. Pinapasok ang Meralco. Doon lang umayos. Doon mayos. Ganyan din nangyari. Yan, mga Laguna, mga Bulacan, etc. Tignan mo yung mga Kaya under kami nakahabol sa Laguna ay dahil nga, at saka sa Rizal, ay dahil yung kuryente na pinasok sa Cavite. nakapasok. Kasi sino Nagbago naman, lahat. Nagbago na. sino naman ang mamumuhunan kung walang kuryente? Kung ngayon. napakamahal ng kuryente. Hanggang ngayon, Saka yung standard ng kuryente. Yung standard ng Pero yung kuryente. sa mga Mindoro, napakaganda ng Mindoro. dapat maayos Pero yan. walang mangyari sa Mindoro. Dahil ang wala. kuryente nila, 16 hours a day? Oo. Thanks to Dahil walang Secretary of Energy Cusi. Mukhang may ano siyang... Mindoro yan. Meron Oriental siyang Mindoro yan. kondo. Ito nga kasi problema, di ba? Nung inalis ang gobyerno sa power generation, sa industry, sa power industry, nawala na yung Transmission, ability ng generation. gobyerno, di ba? Na magtayo ng mga planta doon sa mga Mga spag missionary area. areas, Dati di ba? may mga spag area Dati tayo. kaya, Nagbawal dati din. kaya. oo. Small power utilities groups, yung mga islands. Meron silang may ngayon, wala na. May Dahil- kanya-kanyang generators siya na at least nagbibigay ng base Bibigay, kahit load, base papaano. load sa bawat Diba? lugar. Hindi, Subsidized ng gobyerno, di ba? subsidized. Minemaintain yan ng NAPOCOR at saka ng NEA. Hindi rin sila nagkakaayos kasi yung permitting system nagka-problema na dahil yung sinasabi nga ni Sods, tungkol nga sa politicize yung electric co-op. You have to get a parang PPA, Power Purchase Agreement, from the co-op. And if the co-op is so politicized, you cannot even get it. Halimbawa, sa ano na lang, Panay Island, Oo. nakuha na ng Prime group, yung kay Ricky Rason, yung Iloilo City. Oo. Kasi na-take over nila yung from the Cachos. Oo. Pagdating sa gusto nila mag-expand, patay na sila sa mga co-op. Hindi na. Ganon din yung nangyari sa Davao. Yung Davao Light, gusto mag-expand papuntang Davao Norte at lahat, hindi rin nila makuha. Kasi doon sa mga electric co-op. Talaga problema Oo, talaga. problema no? yun. Problema talaga. No? Ano yan? Two-way street yan. Kasi parang tubig rin eh. Parang yung water, ano? Oh, utilities. Yes. Oh, di ba? Usually yan, hawak yan ng... Mga water district, yung Water tubig. district. District. Oo. Oo. Ngayon, tinitake over ng malalaki. Oo. Wala namang bulk water supply. Oo. Ayan. Wala namang planong long term. Patay na. Gusto lang nila kunin yung billing system. Tapos na. Yun ang nangyari sa Ganyan atin. din nangyari sa kuryente. Ito, I'll tell you one example. Oo. The number one water district in the country before was Dasmariñas, Cavite. Number 1, ha? Oo. Nung tinake over yan ng Prime Water. Prime Water. Nawala na. Hindi Sino na ba siya yung number Prime? one. Prime Water. Sino ba Crime yan? Water. Sino ba yung crime water? All yan. Kinukuha all lahat yan. All. Sana all. Sana all. Pati sa Sana Pampanga, galit mga tao dyan eh. all. Sa lahat na pinapasukan nila nga kasi Alam mo kung bakit? Sabi nung iba ron, okay naman sa amin magbayad ng mataas kasi hindi daw mura yung bayad. Basta may service. Basta meron. Basta Yan, meron. problema ang mahal ng singil, tapos gapatak ang tubig. Tsaka kulay pa. At saka Kulay hindi pa. at saka hindi 24/7. Hindi, ang problema, kinuha lang, hindi naman ini-improve. Hindi ini-improve. Nagbibil lang, ang mangyayari nito, magbibil na mataas, kung ano lang yung kitain nila doon, yun lang ibabalik. So, kumbaga wala sila nilabas talaga dito. Wala. Tinake over lang, tapos gagamitin Walang equity. Walang capital infusion. Wala eh. Parang gatasan lang, Ang ginatasan lang daming to. ganyan, hindi lang sa water, pati doon sa energy pinag-uusapan natin kanina. Yung take over lang nung WSM eh. Hindi ba noong IEMOP ba yun? Oo. Di ba yung Independent Electricity ba, whatever. Yun lang, yung sino ba ang nagkasanundil na yun? Di ba? Yun, baka pwedeng i-review yun eh. Halos sige, walang sige. puhunan yun eh. Talagang ano, no? Dapat talaga nire-review yan, pati yung regulatory framework
for all of this, halimbawa sa electric co-op Oo. at saka water districts, yung hindi hanggang ngayon walang regulatory frame yan. Pwede ba reviewin ng DOJ yun? Yes, Pwede. yes. Pwede. Dapat talaga. Kung one-sided lang, lopsided, hindi ba? Kung lugin-lugi naman yung taong bayan. Yun nga doon, sabi sa akin ng kaibigan ko, tsinelas na lang daw dinala ng mga nag-take over eh. Text mo Kanila sa na akin eh. yung detalye iba. Sige. Hindi, ang importante yan, i-nationalize mo na yung regulatory framework. Kasi kung kanya-kanyang Oo. kung Magkaroon kanya-kanyang na ng, electric parang co-op, batas, oo. tapos kung kanya-kanyang water district, patay na. Kagaya nung luwa, dinidefy pa nila ang luwa doon sa Local Water Utilities Administration. Nagkagulo nga sa Cebu, nagkagulo nga sa Cagayan de Oro dahil dyan. O, bati muna tayo sa mga nakikinig sa atin dito sa ating DCRH Facebook, si Lani Fabro Aguilar, si Eco Ferrer, si Mark Alan Casulya, sabi niya, attendance check from San Francisco del Monte. Shout out sa Casulya family. Daddy Mark, Mami Javelin, Johan and Ellie, pati yung kanyang mga aso yata to, si Peanut at saka si Luna. Good morning from Emerson Biernes and the Senior Ilagan. Isabela, galing lang tayo dyan. Kay Gary De La Paz, si Didi Manuel from Digman, Bacoor City. Oy, Ben Stalosa at kay London Charlie. Maraming salamat sa inyo pag-subaybay sa amin. Pero bago yan, kailangan muna tayo haba na naman listahan ng ating mga... Ito, hindi, wala bati ka muna, bati ka. Sige, Hindi, bati. ito si Bong Belica. Sabi niya, wala daw sa Boracay si Sen, nasa Nasaan? Cebu. Nag-morning jogging daw siya kanina. Ayun. Oo, Cebu. Wala. Tapos si Konsehal Christian Grabador ng Muntinlupa, good morning. At, Monilagan. Yun. Papasok ulit si At bati lang si Police Colonel Rolly Onofre, sir. Good morning, sir. Salamat sa inyong pakikinig sa amin. At mag-break muna tayo sapagkat ang oras natin, alas 9:28 ng umaga. Good morning, Pilipinas. Nagbabalik po ang inyong programa, Executive Session. Ang saya-saya pag off-air. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Samahan niyo po kami hanggang mamaya kasabot ka natin umaga. Dito po si Secretary of Justice, Boy Rimulya, si Congressman Jonathan De La Cruz at Paring Edavier. Good morning, boys. Good morning. Morning. Oy, Ito good lang morning yung- kay ano ha? Sino? Kay Kong Kong. Ador Plato. Oo, bumabati si Mamati. Kong Ador at si Ka-Girly Plato ng Happy Happy- World Women's Day sa lahat ng mga kababaihan. Sa lahat ng mga kababaihan. At saka Happy Fiesta ng San Juan de Dios sa Barangay Kay Pombo, Santa Maria, Bulacan. Distrito ba ito niyan? Oh, yes. Kong Ador. Kong Ador! Santa Maria. Alam mo, magaling kumanta to si Kong Ador. Tsaka, Nakita ko naman magkaraoke siyempre, to si Kong Ador. Talaga? Oo, galing kumanta. Binabati rin natin siyempre si Mayor Henry Villarica at saka si Congresswoman Linabel Iyo. Villarica ng Mikawayan. Yan. Meron ba? Si Mukhang Kong Ador yata rapper. Eh, no? Hindi. Ang type niya yung mga prank. nakita mo ba Sinatra. kung kumanta si... Sinatra. Kala pumikit ka. Kala mo si Perry Como. Yeah. talaga? Oo. Oh, magaling yan. Magaling kumanta Mabigat si yan. Kong Ador. Mabigat. Oo. Mabigat na. Pero ito lang ngayon sa Kabagan na ano lang Santa yung Maria, Santa Kabagan. Maria na- tulay sana lang yung wag niyo na hong itulak yung inyong kwento na yun hong ugat noong pagbaksak yung overloading, itigil-tigil yun na po yung mga ganyan. Wag na ho din yung gamitin yun Yung sapagkat dumadaan daw ang mga truck galing unang-una, ito Yes. sabi ng mga tao Dala ito sabi Dala ng ng mga tao. malalaking bato. Kapag yung truck daw kasi na dumaan doon, ang sabi ay 102 tons daw kaya bumaksak daw yung tulay. Tagtanong ho kayo lahat nag-uusap-usap lang ho kami na nasa construction, wala pong truck na kaya magbitbit ng 102 tons. Ang pinakamabigat na po na axle ng truck na kaya nilang bitbitin, 30. nasa 50, mabigat na yung 50. 50 kaya ba? Oo, kaya pero hindi nagagalaw yung masisira na axle nun. Magapang na lang yun. Ibig sabihin, yung 102, dapat yun, hindi na nakaurong yung truck noon, ano? Hindi, Ang totoo niyan, ang aminin kwento nyo dapat, na. ang kwento dapat doon, Tama yung sabi ni Presidente. may dalawa ng dumaan na tig 50 siguro. Baka yun. Yun ang kinikwento Oo. nila. Wala naniniwala doon. Ang totoo niyan, yun ho nga tulay. Galing nga ako doon Tinanong ko nga ano ba yung nangyari dito sa tulay na to? Niretrofit na nga to sapagkat yung unang gawa yung tulay, mayroon na kagad nakita na nagbibidak-bidak na. Niretrofit yan. O pagka-retrofit, ito Doon sa na, section na yun. Oo. Kasi ay. mali talaga yun. Huwag yun na hong ilagay dyan. design. Sinabi na ni Presidente, design flow. Yun na ho yun. Tanggapin nyo na. Ang tanong dyan, sino mananagot? Yun na lang ho yun. Pag-usapan doon. Sapagkat, di ba? Hindi, bumabanat yung nag-design. Hindi nag-design. Bumabanat siya. Hindi ikaw ang mali. Di ba? Design flow, kontratista, lahat ho yan. Yun na, pag-usapan na lang ho.
Kung May sinasabi sila, mali yung design. Oo, Kasi dapat cable tie. Yes. Hindi arch Hindi na arch. semento. tama. O, bakit yung sinasabi pa na truck? Ngayon, sinisisi niyo pa yung truck. Yung pa yung rason na bumagsak. 102 tons daw. Sus, Mariosip. Kayo naman, ginagawa nyo naman engot ang mga Pilipino. Hindi, pero Wala hong ganun. Wala hong truck na kaya magbuhat ng 102 tons. Pero sa halip na magsisian pa tungkol dyan, tignan na nila kung ano ang nangyari talaga. Saka Kasi paano maiiwasan ulit? 2014 nag-umpisa yan, by the way. Alin? Yung tulay. Yung tulay, no? Yes. Bira mo, ang tagal. 2014. Pero hindi ako magtataka sapagkat pala, makita mo yung Cagayan River. Mahaba yan. Ang laki pala, ang lapad pala ng Ang lapad Cagayan niya. River. Mahaba yan, mahaba yan. Halos kung at its widest, kaya pa umabot ba 1 kilometro daw. Yung lapad, sa lapad. Mahaba yan, mahaba Talagang yan. malaki talaga. Malaki Biggest ang river Cagayan. basin in the country. Ganun ba ang Cagayan? Oo. Pero at the same time, ano rin, kung sakasakaling ayusin ulit yan, yung tungkol sa yung tungkol talaga sa weight limit, Kaya mo lang, medyo kasi laki ma-workout. ng Cagayan. Baka agusan. Mas malaki. Meron ba? Mas malaki Meron ba? pa. Agusan? Tatlo ang malalaki. Agusan River? Tatlo ang malalaki. Cagayan, Rio Grande, Sa Rio de- Grande, sa Rio Grande. sa Cotabato area, Cotabato, saka oo. Agusan. Yan ang mga malalaking river. Malalapad na River Kaya basin. talagang talaga. Kaya dyan ang early Yeah, civilization natin. civilization. Yeah. Saan sa tatlo na yun? Yung tatlo na yan. Yung Cagayan, tapos yung Agusan, saka yung Rio Grande. Rio Grande de Mindanao. Kaya nga nakita ko talagang ang lapad ng Yung ng Cagayan, ilog ng Cagayan. yung Cagayan River, diyan nga pumasok yung mga tabakalera. Dati nakakapasok ang mga barko. Saan ba yung President Peace? Diyan ba yan? Sa Cagayan River ba yan? Yeah. Oo, yan. Ludong, yung Ludong. Ludong, Cagayan River Ludong. ba yun? Yan. Cagayan River yon. May nakuha mo bang Ludong? Wala na. Konti na lang Konti daw. na lang. Konti Wala na lang. na, no? Wala. Parang ano na, no? Naubos na, no? Wala na ba yung Nakuha na lang. maming? Wala na Ah? maming? Wala na masyado Kaya doon. mami sa Palawan. Sa Palawan. At saka doon, mahirapan. At syempre, nandun tayo sa, Pero yung Cagayan. yung tungkol sa Oh. yung weight limit, hindi lang dapat dyan sa Cagayan. Sa, Sa lahat lahat. ng bridges. Dito lang sa NLEX nagkakaproblema na tayo Yung mga galing sa Pampanga. Pampanga, dadalhin Sa sa mga buhangin. Kaya tayo Mga lumaboy. hangin. Dito lumayo. Dito sa EDSA eh. Isang Sa isa tractor, lang, mga 30 tons. No? Malamang. Baka mas malaki pa. 30 cubic. Ito na- overloaded talaga. Yung talaga. C5 na lang. Yung C5, tignan mo. Nakita mo Durog. yung Durog. nakita mo yung lane Hindi na tumino kahit kailan. Oh, yung lane na dinadaanan lagi ng truck sa C5. O yan. Durog. O yan. Ang Durog. pinakadurog na bako-bako na kalsada dyan sa C5, yung dinadaanan ng Pero hindi sila nagre-reinforce ng concrete kahit sa C5. alam mo na. Walang bakal. Oh, Alam mo, bakal yun? Alam mo na. Oh. Ngayon, ang problema, Oh. sino mag-enforce nung tungkol sa weight limit? Yan. Yan ang dyan. Meron pa tayong ganon. Di ba meron tayong mga weighing Dati, bridge? nasira na rin. Kaya at the same time, Sinira. at the same time, Oh. panahon na rin para magkaroon talaga ng National Transport Safety Board. Kasi Meron wala na tayo niya, wala pa ba? Wala tayong ganun. In the 20th Congress, that should be one. Kasi Ano yung counterpart, parang ano yun siya? Parang counterpart sa Amerika. Amerika, lahat ng tungkol sa transport. Kasi hanggang ngayon, pag halimbawa, every day, at least may namamatay dyan sa truck, yung sumagasa, walang preno, yung mga daming ganun. All over the country. Kung dapat magkaroon tayo talaga NTSB. Oo, NTSB kailangan. All. Pwede. All. Pati sa Gandang panukala yan. Importante yan. Importante yung NTSB. At napapag-usapan natin yung mga press release ninyo na medyo mga patibong. Gusto ko lang din batiin itong press release ng Coast Guard. Pasensya na ha, yung sa Coast Guard. Kasi naglabas ito ng balita noong nakaraang linggo na sinasabi nila napigilan daw nila ang pagpasok ng isang barko na may tonelada ng sabu na nagkakalaga ng 34 billion. Yun ang sinasabi. 34 billion. Yun ang nasaan? sabi. Yun ang problema. Oh. Sinabi lang nila napigilan nila pagpasok. Ayun. Pero yung barko, hindi nakita, Yung laman, hindi nahuli, hindi nalaman kung ano laman. Kumbaga, sinabi lang nila, tinabuhi lang nila. Ayun. Boss, tinabuhi nyo lang pala Nasa Paano international nangyari waters. sinasabi na napigilan niyo yun? Hindi nyo nga na-inspeksyon kung meron talagang laman yun Kalokohan. Di ba? Kaya naman, ito mga ganito, yung Saan mga... galing yung barko? Sa laot, di niya sinabi. Hindi Basta rin sinabi, sinabi. hindi daw pinapasok. Alam nyo, sir, sabay bandang Mindoro daw ibabaksak. Kung alam nyo naman pala na doon ibabaksak, Saan ba't hindi nyo hinuli pa yun? hinuli?
Di ba? Ba't kayo nagpre-press release? Hindi, tsaka kung binugaw mo, hindi ibig Press sabihin... release. Ha? Press release. Tsaka kung hindi, binugaw mo, dapat alam mo. Hindi, kung Grabe binugaw mo, talaga, di nasa, I suppose, nandun na yan sa area of responsibility Yes. ng Pilipinas, o di kung merong violation niya ng Ba't di batas, ba hinuli, di dapat ba? hinuli mo. Hinabol mo. Hindi, sinabi nga lang na taboy daw nila. Hindi, tsaka So, pa, yun ang press release nila. Nataboy namin, sabi ng Coast Guard, yung 34 billion shipment. Boss, wala nga kayo nahuli. Di kami alam kung totoo yung sinasabi yung may shipment na Shabu eh. Kasi Alam mo, wala naman kayo hinuli. yung tungkol dyan sa mga Ay, press nako. statement at saka mga news Talaga releases, na yan, oh. Naku, kailangan medyo magtignan natin na mabuti yan. Dumadami yung misinformation, Alam mo, fake news, Hindi sa lahat. sana ito, ahensya ng gobyerno. Boss, wag na ho kayo maglabas ng ganyan kasi ginagawa niya naman engot ng taong bayan. Yung mga ganyang press release, Tsaka huwag nang ilabas yan, di ba? Wala naman sa isa sumasama yan. pang ano ng Hindi, tsaka yung administrasyon dyan. siguro, ito nga, pinag-uusapan yung pag-upo nung, sino yung bagong sa PCO? Si J. Ruiz. J. Ruiz. Oo. Mukhang marami ding itinatago itong Secretary J. Ruiz na ito. Di ba yun na? Durog kagad si Jay. Marami kasing bagahe. Marami ba? Uy, di ba? Hindi naman daw siya yung representative lang naman Boss, daw siya. Mr. Secretary, di ba, you miss the point eh. Irrelevant ho rito kung Whether- ikaw ay shareholder, or- director, management, Or Basta may conflict of representative. interest. Basta ikaw kaparte noong kinita nung losing corporation na yan. Di ba? Irrelevant Ano yung... bang losing corporation? Hindi ko alam yan. Nanalo ba yung corporation? Digital na? Kung saan 8? siya? Nanalo siya, di ba? Nakakuha ng ano? Sino Kontrata ba may-ari saan? ng Digital 8 daw? PCSO. Hindi ko alam kung sino man yun. Ang problema ito pa, Mr. Ruiz. Sinasabi mo demolition job. Sinasabi mo na hindi totoo. Boss, ang nagsabing magdadivest ka, yung tao mo eh. Dahil sinabi, oo. Di ba tao mo yun Hindi ba eh? si yung Yusek niya? Si O Claire, yung si usik Claire. niya. Na- Sinabi magdadivest siya. Sabi naman ni Jay, idadivest ko, di naman ako Precisely. shareholder dyan. Precisely the Doon point. sa ibang mga korporasyon daw. Hindi, ang sinasabi niya doon sa Digital 8 mismo. Hindi sa ibang korporasyon? Oh, ang sinasabi, ang nagsabi na magdadivest ka yung bata mo eh. Bakit hindi mo sitayin yung bata mo? Bakit mo yan sinasabi? Ang ibig mo sabihin, dinidemolition job ka ng sarili mong bata. Dahil sinabi na. Di ba yun? Press Magdadivest na briefing wala eh. naman pala siya idadivest. After saying that the secretary will divest, No. after 2 days, the PCO issued a clarificatory statement that saying that there is nothing to divest. Because hindi ako director. Oh, O tapos sasabihin niya, fake news. There is nothing to divest. Ang pinag-uusapan na divestment doon sa ibang korporasyon. So Oo. marami pa parang ibang korporasyon. Yun ang yun. Hindi, tsaka ito lang ang tanong ko eh. What is the deal for? Oo. Bakit kailangan from Channel 4, ilipat mo Ilipat sa sa Channel Channel 13 13 na mas kokonti ang nanonood o baka wala nang nanonood, di ba? Pagkatapos, gagastos ang gobyerno ng 200 milyon. Sino Hindi ko ba ang maintindihan. presidente ng Channel 13? Ewan ko kay parin Jonat. Sino ba presidente ng Ano Channel yan? 13? Ang anong Hindi, pangalan? sino ba both are government Sino ang presidente mo ng Channel 13? government run Hindi ko alam. government run corporations Sino ang yan. presidente ng Channel 13? Kaya nagkaroon na nga si Tony Nebrida. Hindi, Channel 4 yun. Kaya nga nagkaroon Sino ba na- Channel 4 si? Nagkaroon si Tony Tony dati. Nebrida. Ang head Ngayon ng si Channel Oka 4. na. Yung Oka. boss. Oka. Sino ang head ng Channel 13? Hindi ko kilala kung sino sa 13 eh. Hindi, si Jimmy. Jimmy. Policarpio. Ayun, Jimmy Policarpio. 13, ayun. Hindi, ito lang ang tanong ko eh. Bakit from one government to the other, Bakit ba't kailangan gumastos ng 200 million at ang makakakuha ay itong korporasyon na ang capitalization ay 100,000 pesos o 112,000 pesos. Mhm. A losing corporation according to their SEC filings with a capitalization of 112,000 will get a 200 million deal from government. Oh. Hindi ba, pag wala ba kayong due diligence Oh. na pag ni-review nyo yan, meron bang financial capability ito? Ano ba yung deal na yun? Para lang marami daw manood ng pagbobola nung sweepstakes, whatever. Gagawa Sa Channel sila- 13. Sa Channel 13. Kung kukunti na nanonood sa Channel 4, baka mas kukunti na nanonood sa Channel 13. Hindi, pero yung punto mo, Hindi ko alam tama naman rin yung sa- punto mo, no? Bakit? Bakit? Nasa ano? Ha? Sunday. Oo. Kasama ko si Jim Paul sa isang kasal. Nakita mo. Hindi, kumpari ko siya. Katabi ko. Ayun! Katuwang. Katuwang ko. Oo. Ayun. Hindi, yun lang ang tanong ko, di ba? Ano ang rational na nasa Channel 4 na, ililipat mo pa sa 13, magbabayad pa kayo ng 200 million.
Ano babayad doon? Channel 13 ba? PCSO. Magbabayad? Yeah, PCSO. PCSO magbabayad. It's a contract sa between Digital PCSO and Channel Ay, 13. decision pala ng PCSO yun. For the Kung saan nila gusto ilagay yung... Pera. Hindi, yung... Budget nila. Yung pag ano... For yung the pag, airing, for the airing of the- pag-airing. You have to So remember. gusto ilipat siguro sa 13 instead of sa 4. Oh. But you have to remember, di ba kaya nila ginagawa yan? Ito sa tingin ko lang naman para dumami ang nanonood, dumami ang Magiging sasali. clients ng Lotto or whatever it is. Boss, ba't nyo kailangan gumamit niya? Monopoly kayo eh. Galin, yung... Wala Lotto. na kayong competitor eh. Yung sa... Yung PCSO. Oh. Bakit mo kailangan magganyan-ganyan? Sino kalaban mo? Ay, hindi kasi Ang kalaban ko ay illegal gambler. Hindi, ano yan. marami kasi yung ano, PCSO. Yung bola kasi, yung lottery, Oo. kinakailangan makita ng tao. Oo, Yes. marami magdududa Ngayon, dyan. ang tanong, Hindi nakita. Is this the proper channel to do it? Ay, ang tanong ko, Hindi, tama. maintindihan ko from Channel 4, ilipat mo sa GMA 7. Yan. O ilipat mo sa DCRH. Kahit sa 5. O sa Channel 5 na malalakas. Bakit mo ililipat sa Channel 13 na halos wala nang nanonood? At gagastos ng Pero 200. dati nasa Channel 4, di ba? Sa Channel 4 eh. So, ang tanong dito, noong nasa Channel 4 to, magkano ba halaga ng kontratang? O, sige nga. Wala Siguro nga kasi eh. nung Channel 4, nilagay mo may bayad yun. I'm sure, may bayad. diba? Oh. May bayad yun. Magkano ang cost doon? Kasi Precisely. yung cost doon, That's for next week. That's for next week. Diba? That's for next Alamin week. natin. Sige. Okay Alam lang natin ma-research. kung magkano yung kontrata sa 4 na nilipat na sa 13. Kung tumaas o At saka ang bumaba, tanong o ko pareho. ito. O, diba? Bakit kailangan pang gusto mong ibigay yan? Bakit kailangan pang joint venture ng Channel 13? Doon sa Digital 8. DG8. Yung private corporation. Alam mo kasi, ako Kasi in DG8, walang TV. Ito, may TV. Hindi nga, kunyari lang Mga content provider. Content provider nga. Content provider. Content provider. So, hindi ba, ang una kong titignan kung content provider ka, 200 million yung deal eh. Di ba titignan due diligence kita? Ikaw ba may financial capability? Yung filing mo, puro talo eh. Sa SEC eh. Oh. Di ba? Hindi, ibig sabihin kasi yung joint venture, malamang to, yung isa magpro-provide Pare. ng laman, content, script. Oh. Yung isa naman yung gamit, equipment, Priceless. broadcasting. Hindi, ang point. Priceless ang pag-iisip Basta tungkol sa ang style content. dito, basta ito, Pare. ang masasabi ko lang, lahat ng mga gumawa nito, genius. Ito Yun lang ang masasabi ko, ha? Genius lahat. Ito masasabi ko lang Oh. sa inyo. Ang pag-iisip, intellectual Property. property. Priceless yan. Oh, Ibig sabihin, genius. kung sino man ang nag-consolidate nitong deal na to, kasama to si Secretary J. Ruiz. Oh. Whether, Secretary, ikaw ay representative lamang, whether ikaw ay incorporator, whether ikaw ay shareholder or member ng board of directors, irrelevant po yan. Ang punto diyan, kasama ka sa transaksyonan na yan. Di ba? Ako lang, isa lang ang panawagan ko. Oh. Total naman. Come out with it. Nakikinig palagi sa atin si Ombudsman Sam Martires. Naku, ito si Uncle Sam. Uncle Sam, baka naman gusto mong tignan itong deal na ito. Hindi ba? Dahil ito, amoy ombudsman. Maliwanag na maliwanag si ito. Uncle Sam. Ha? Basta Uncle si Sam. Uncle Sam. Alam Good mo, morning, Uncle Sam. Good morning, Uncle Sam. Good morning, sir. Di ba? At ito pa isa. Naintindihan ni Uncle Sam ang, Oo, alam niya. ang Oo, intellectual Property. Yes. Ito pa isa, Uncle Sam. Di ba? Tignan mo munang maigi. Di ba? Kung sino kikita rito. Di ba? At hindi ko maintindihan. Nasa channel, are you telling me mas maganda equipments ng Channel 13 kaysa sa Channel 4? Are you telling me? Pero maganda ang phone. Ang 4. Mas Uy, maganda po ha. Precisely the point eh. Maganda po French na ang pati equipment radyo yan, nila. French. Oo. Bakit naman... Pampaano ito? In order for Channel 13 Oh. to be able to air these things, Oh. kailangan ma-enhance ang kanilang capability. Oh. And that is part of the deal. Di ba? Ano ba yan? Yun. Intellectual. Provide sa- Intellectual. Sino This nagpo-provide? particular deal will now, Genius nga eh. Genius. Ito. Ano nga, kaya nga, sino magpo-provide ng technical expertise tsaka technical equipment? yung Digital 8, Yun. umpisa lang yan. Gano'ng capitalization? Yung 112,000 boss. that is just the Hindi, start. meron na. Eh, hindi pa Kasi makabili may ng 200 camera na eh. eh. May kapital No, na. that is just the start. That is just the start. Pang-umpisa lang yan. Kasi hindi naman lahat ng mga yung ibibigay mo kagad eh. There is a promise
that is going to be At properly saka hindi ba pag Ganon. yung boss, yung Hindi ka promise, pwede mag-abogado, makukulong ang kliyente mo. yung promise ang mabigat doon. Hindi pwede. intellectual property. Hindi pwede yan. Ito Secretary Ruiz, yung sinasabi mo demolition job. Si Congressman De La Cruz, multi-term congressman. Secretary of Justice, katabi ko. Multi-term congressman, Cavite Governor. Si IG, matinik na abogado. Abogado to. Diba? Kami, mga kibitser sa media, Naintindihan kami ba namin yan. naman bobulahin mo pa? Mr. Secretary, alam naman dyan kung kaninong bata ka. Nalaman naman natin yan kasi sa may confirmation naman. Iwan muna natin ang engineer. Relax ka lang. Tsaka meron ka pang homework. Oo. Kailangan makita mo na mas maganda yung deal sa 4. four. Kaya sa Rich Oo. Third. Ayun. Hindi, alam ko na eh. Hindi ko na lang kayo sasagutin. Ayun, sige. Mag-break muna tayo sapagkat kailangan na natin mga nakapila natin mga advertisers sa oras po natin. Alas 9:51 ng umaga. Good morning Pilipinas. Ito po programang Executive Session. Live na live po kami dito sa studio. Samahan niyo po kami hanggang mamayang ikasabot kalahati ng umaga. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Kasama pa din po natin walang iba si Secretary of Justice Boying Remulla, si Congressman Jonathan De La Cruz, si Paring Eda Bier. Good morning mga boys. Good morning. Good morning. Okay, bati muna tayo sa mga nakikinig sa atin. Yes. Si Ben Talosa, si Jay Sumagi, si Bal Villanueva, Dudes Rojas, si Marian Darato, si Teresa Chu Marasiga. Sabi, nakakabata po ng puso mga pinatutugtog nyo. Siyempre naman. Of course. At sa Emerson Bienes Andes Jr., sabi na tiyak na imbestigahan din siya pag umpisa ng mga investigasyon. Ako, yan naman, gusto ka agad investigasyon. At siyempre, nakikinig sa atin live na live. Walang iba, Sino? kundi ang ating mahal na NBI Director, si Judge. Judge! Judge, good morning. Judge, good morning. nakikinig sa atin. Oo. Ako, talagang napakagaling ng ating NBI Director. Tapos ito si Very active, Mayor Haron Umar ng Magsaysay, Lanao del Norte. Good morning po. Good morning sa inyo. Tapos si Dodi Policar na Antique. Good morning. Good morning sa inyo. Ito, sinasabi, dapat daw isama sa investigasyon din yung dating PTB4 Ana Puod. Kasama din nga doon sa grupuhan ng DJ8 yun eh. Kasama siya? Oo, hindi ako kuha na, pero ang dinig ko kasama yun doon sa... Mukhang maraming pinainom na kape itong grupong ito sa iyo. Ha? Sobrang nakakagulantang. Yung Ana Puod kasama rin? Aga-aga. PTB, yun ang PTB4. Yun ang pinalitan ni Toby. Siyempre, yun ang gusto nilang ibalik. Ayun. Diba? Pero sa ako naman, ito lang ulitin ko lang yung delikadesa kasi hindi nabibili yan. Diba it's either meron ka niyan o wala ka niyan. Kung gusto mong kumita sa gobyerno through legal means, kung ikaw ay private sector at legal naman yung hanap buhay mo, okay lang. Kaya ang problema kasi, gusto nyo nung kumita, tapos gusto nyo sikat pa kayo, may posisyon pa kayo. That is the problem. Kung hindi ka pumasok dyan, tahimik na lang yung deal mo. Diba? Kung talaga namang nakuha mo through legitimate means, wala namang masama ron. Ayun. Kung talagang sumama ka dun sa bidding at you went through the process ng procurement act, walang problema. Problema pag yan. Parang binabanggit mo, parang yun tungkol sa nangyari sa WSM. Parang ganyan Parang ang mga... ganito rin Parang yun. ganyan ang mga... Hindi mo na tayo lumayo. Ganyan ang tinatawag. Electric cooper. Mas malaki yun. Kung Jonat, Mas malaki yun. Mas malaki ba yun? Continuing yung boss eh. parang Ed, Habang buhay eh. kung Jonat, Habang- huwag na tayo lumayo dyan sa mga WSM. Ito lang, kasi kakaputo lang ng kontrata ng DNR doon sa Masungi sapagkat napag-alaman natin na ayon sa sa statement ng DNR, hindi dumaan sa bidding yung pag-award noong development dyan sa Masungi. Yan. Kasi Magkaroon pala yan. Unilateral amendment. Hindi nila tinuloy yung housing project, diba? Unilateral. Sino ang... Yung Masungi Yung private. mismo. Yung private. Kung di ako nagkakamali, ang pinag-ugatan na kontrata nito ay hindi naman pagbabantay noong Nagsimula yan sa housing. housing to, no? Housing contract lang ito. Kontrata lang ho ng pagtatayo ng housing. Yung kontrata na yan. Hindi, pero kung... Hindi yung pagbabantay ng... Hindi, pero yung housing was part of the whole effort.
Kasama siya sa Kasama integrated siya. plan. Oo. Integrated Pero, plan. nasaan yung housing? Hindi nga, kaya kailangan tignan mo yung integrated plan. Whatever happened Kaya lang kasi in the ano course. yan, Hindi nangyari eh. Ang housing ang naging consideration Yes. Oo. para ibigay. Para Oo. mag- Eh, wala work naman out. nangyari housing. Para nangyari housing. Oo. Na- Para Kaya- telco Hindi, kaya tignan nyo dapat. Natel ko. Nagkaroon ng mga problema yan. Di ba dati, mahirap yung telepono. Kaya pinagbibigyan yung franchise yung mga kumpanya. Di ba, para mag-roll out ng maraming telepono. Di ba, nangyari, musbong yung cellular mobile eh. So yung pag-roll out ng telepono, di ba, parang yun na lang yung nakapiggyback doon sa cellular mobile na ngayon. No. Pero dati, that was the principal reason kung bakit mo Hindi binibigyan. ko alam ba't pinipilit pa nila ibenta yung landline. Eh. Oo nga eh. Wala na nga. Alin yun, to? Landline? eh. Ang PLDT. Oo. Landline nila? Hindi, this way. Wala nagla-landline, di ba? No, no. Ipilit landline pa ka nila ba? ibenta. But Sa bahay nga, tinapon ko na yung landline. pero, it is part of the entire system Hard of sell PLDT. sila Workout sila doon eh. Ibabundle nila yan. with Oo. Signal, Kasama yun. Wi-Fi, internet. whatever. oo. Lahat, kompleto yun. Ganun. Para, Oh, na may, binabundle para nila. may halaga. Para may halaga. Ngayon, Benta. yan ang isa pa. Napag-uusapan natin ng mga utilities. Yan tungkol dito sa mga bandwidth, etc. and everything. Yan ang isa pa dapat na tinitingnan. Kasi, how was it na nabigyan niya mga yan ng mga band at lahat para mag-roll out ng so many ganitong linya at lahat. Nagawa ba o hindi? Yun ang isang issue dyan. Hanggang ngayon, continuing din yun. Continuing meron the nga problem dyan, din mga yan. prime eh. Di ba eh? Kung talagang gustong kumita ng gobyerno, dapat yung pinabiding eh. Yes. Yun Hindi, yung mga tungkol dyan. frequency. Yes, Dapat yes. pinipit out talaga yan. Eh hindi Hindi nga pinabid binit out, out yan. binigay lang Out eh. na yan. Bid out na Sakto, dapat sakto. yan. Yung dito. Dito sa atin. Dito sa atin. Yung mga Yung frequencies. Dapat yan, binibid Gusto mo out yan. kumita, diba gustong kumita ng gobyerno o merong available frequency, di pa bid out mo highest bidder. Yun naman ang ginagawa sa abroad, di ba? Sa abroad, sa Amerika. Eh dito sa ibinibigay lang kung binibid kay... out yun. Hindi, Highest bidder yan. kagaya ngayon. Tinanggalan ng frequency yung ABS-CBN. Eh di dapat yun. Ha? Kung talaga, Oo. Tinanggalan na? Wala na yun. Di dapat, Tagal na lumilipat. Ibinigay sa iba. Dapat yan, i-bid out mo, di ba? Oo. Kita yung gobyerno. Hindi naman i-bid out eh. Hindi binid out. All Sino of ba them. nakakuha? Iba-iba. Ha? Iba-ibang units. Alam na this. Hindi ko alam, hindi ko alam. Wag na. No. Wag mo na alamin. Wag mo na. Mamaya, Sabi mo sa akin, sasabihin ko. mamaya bubulong kasi, bubulong ako din. ha? Tapos yung Hindi na bid out. Tapos yung original kina Brother Ed. Brother Eddie, Oo. yan ang original eh. Yan ang isa sa mga original Oo. na frequency na nagkaroon ng Tsaka workout. ang gaganda Alam niya. mo, ha? malaki issue Magaganda talaga yan. pagdating sa gobyerno, lalo ito yung pagsunod doon sa sinasabi na procurement, ano? Yung bid out. Eto, kamukha nito, yung mga frequency dapat to binibid out. Yung issue doon sa WSM, yung iba dapat binibid out yan. Etong issue ng sa DNR, sa Basungin, dapat binibid out yan. Ang problema, ano nangyayari? Bakit? Hindi ba pwedeng bigyan ng latent assessment yan? Pwede rin. Paano Pwede yun? rin naman. Assessment. Pwede rin. Special Pwede. assessment. Pwede. naman. Oo. Lahat kasi, ang nagiging nangyari kasi, yung state assets, Public utility yan. yung state assets Yung nagkakaroon pala sa ng... Masugi pala, ang titulo pala nasa ano na, no? DNR at saka DOJ, Bureau of Corrections pala, Bureau no? of Corrections. Bucor, ano? Bucor and ano to, DNR? DNR. Yung dalawa na may Dapat may pag-aralan titulo yan. daw, Dapat pag-aralan Kaya yan. pala nagsalita noon si Bucor Chief Katapang na part of that talaga is pwedeng i-develop na rin, no? Kailangan na rin, no? Alam mo, Pero But siyempre, not yung the environment hindi reserve. natin pinakikialaman Oh, hindi Wala yung yun. part na reserve, ano? Hindi, no? Hindi, ang hindi mas naman kailangan mas yung natignan natin yan, aside from all of these things, because it's a contractual obligations, yung tungkol doon sa kontrata sa mga quarry, it's all over the place. In that particular area, this is supposed to be Upper Marikina watershed. Oh. Pero si Mike Defensor naman ang marami dyan, di ba? Yun naglabas, yung ano, Yung sinasabi kwari. ko sa akin kanina eh. Mga kwari. Ay, sinasabi ni Ed sa'yo. Ay, Oh, si yan, Ed, oh, si- si- hindi ko Si alam. Mike daw ba? Si Mike ba pinakamarami hindi ko doon? alam yun. Ayun. Marami. Yung lahat ng mga pumapasok tungkol dyan, lahat yung mga nagkwakwari, DNR secretary yung dati. nag-develop, Oh. pati si Exi Robles, meron na nga ano doon eh. Santa Lucia? Oh yes, meron nga sa subdivision doon, in the Upper Marikina watershed. Watershed area. Yun Pero bago umalis si SOJ, Oo. binabati ko muna si Immigration Commissioner Joel Joel Diado. Diado. Kasi maganda yung pagkakagawa niya doon na nakatakas yung Koreano, di ba? Pagkatapos kitang-kita doon sa CCTV na talagang pinatakas ng mga tauhan ng bihay. Ang ginawa ni Commissioner, tinanggal kaagad yung tauhan na yun. At hindi lang yun, Immediately. hindi lang yun. May kaso na ngayon.
Nabasa ko lang. Dismissal nun. Nabasa ko lang na pinailan pa nila ng kaso sa DOJ raw. Yeah, Ano kailangan to? Ano ba to? kailangan Criminal yun. case na to, no? Oo. Parang infidelity Hindi, in the custody. admin yung sa akin. Admin. Pero and then, ma-file natin infidelity. Oo. Oo. In the Sabihin, custody. dapat gano'n, may ito lang problema. ang tanong ko dyan. Oh. Para rin Boss, yun sa tinanggal niyo yung para mga rin yun tao. sa pulis. Yung Yung- sa Taguig hanggang ngayon, yung Taguig. Oh. Hanggang ngayon, nag-file ba ng kaso yon? Hindi, baka tinanggal lang eh. Ang kagandahan nga dito Dapat sa yun ginawa tirahin. ni Immigration Commissioner, inalis, sinibak, antimano, di ba? Pagkatapos lang, hindi lang sinibak, pinapapailan nyo pa ng criminal. Yun lang Ito, important. ito tanong ko, kasi sa amin sa PNP, may tinatawag na command responsibility. Kapag yung mga bata mo, sumabit, damay yung amo. Dito ba, damay ba rito yung happy nito? Noong sa BI? Yung unit na yun. Yung Ano ba unit. tong unit na to? Nabasa ko lang, iniimbestigahan daw nila. Baka Pero, dapat boss, Ano yan, yung intelligence isama officer ninyo. yan eh. Oh. So, intelligence operative yan. Parang ano ito, di ba, boss? Under manahan. Under Manahan, manahan. yun, Oo. yun. Di ba? Baka dapat boss, Kung sino man yung medyo... happy niyan, Hindi kung naman talaga- siguro yung tatlo lang nakakalam nito. Oo. Posible naman yung tatlo lang ang magbuo nito. Wala namang maniniwala na itong tatlo lang na ito, di ba? Oh, pero nakakatuwa lang dahil mabilis yung aksyon ni Commissioner Biado. Diba yun lang eh. Kasi nung iba, tatakpan, tatago. Ito hindi, diretso eh. Nakita namin, kasabot Ako yung malamang tao namin. pumunta ako ng Malaysia. Oh. Alamin ko na sa kanila mismo kung anong aeroplano sinakyan ni Alice Go. Ah, yung kay Alice Kasi Go. very secretive ang Malaysia. Kailangan puntahan ko. Dahil Ikaw na nandun mismo, ang sikreto, ikaw na no? mismo. Nandun ang sikreto, no? Kasi hanggang ngayon, hindi nila naibibigay yung... Pero pagkabalik ko galing Europa, sasaglit Dada. ako sa Malaysia. sa Malaysia. Ayun. Para malaman na talaga, no? Ano ba talaga? makaalam. Ano, di ba? Oo. Bagat medyo... Hanggang ngayon, ano? Ang, Kasi ang ang, daming- ang theory namin talaga dyan, Clark. Oo. Doon lumabas. Doon Clark, naman. tas diretso. Paano private ito? Malamang Private private, plane. ano? Private Ang dami kasing Pwede mangyari theories dun. eh, na lumalabas. Basta sigurado dito, hindi ito nagbago. Isama mo na rin daw, sabi ni Senadora Risa, Oo. si Roque. Sino si Roque? Si Harry Roque. Harry the Caller. Hindi, tanong ko lang, bakit meron bang hold departure order si Harry Roque? Meron. Wala. SD, ano yun tawag doon? Ilbo. Lookout lang. O, hindi Lookout. pwede yung tumravel. Pwede pa rin eh. Pwede pa rin eh. tumavel eh. Di ba? So bakit, hindi ko lang, wala akong Kasi kinakampihan. binago nga yung rules sa Supreme Court dyan. Diba? Oo. Tungkol sa lookout bulletin. Kasi mas importante yung right to travel natin. Yes, kaysa Kaysa sa... sa right of government to stop any investigative proceedings. Oo. Ang bago, ang ano lang, ang pwede lang mag-issue ng HDO, usgado lang eh. Di ba? Pero I think yung kaso kay Kay Harry kasi... Harry was filed only after he left. Tapos na siya, nakalabas Tama, na siya. tama. Hindi, Nung but pinahil there niya. was, I think there was a Senate. May investigation nun. Oo. Kaya lang, wala pang report. Wala eh. Wala Wala walang pa. basis. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede filean. In fairness to si kaibigan natin, si Harry Roque, talaga naman libre pa siyang tumravel. Hindi ba? Kung saan man niya gusto. Pero ngayon na may kaso na siya ba ngayon? Yun ang, Ano na ba? yun ang sinasabi. Alam ko may ni- kaso na siya ngayon, di ba? Final. Yun ang Trafficking, sinasabi di ba? na ni Risa. Qualified trafficking. Yun ang sinasabi ni Risa. Na? Ano sinasabi? Na that nung nag-hearing sa Senate, there was already a request kasi nga trafficking na yung kanyang issue That is just a request eh. Was the request granted? na for that purpose. Di ba? Kung Yeah, nag-request we ka have to lang, follow. The painful thing is, when we follow due process, it is to respect the rights of person who may not respect the rights of the state. tama. Tama. For example, nabasa ko lang din yung sa immigration. Di ba yung technique o legal maneuver ng ilang abogado na filean ng kaso yung mga i-deport? Dahil lumang tugtugin. Wala na Yun yun. nga, but precisely, Pero yun ang nangyari dito. yun ang nangyayari. Yun ang nangyari dito. You have to remember. Alin dito sa... Kaya I think that I'll be speaking to the commissioner later. Kaya hindi pa ako Oh. isususpend namin lahat ng hindi muna mag-a-appear sa hearings lahat ng fugitive until we're able to put a courtroom and resolve with the Supreme Court tama. the issue of hearing their cases. Baka pwede na video conference na lang, ano? Video Video Kasi conference na lang. hindi, ang sinasabi ko lang, Sek, bago ka lumakad, kasi pag tinignan mo, kahit na lumang tugtugin, ito po ay options sa ilalim ng batas eh. Di ba? So kung talagang yan ay gusto nyong gamutin, i-amend natin yung batas na hindi pwede yan. Na pag ikaw, i-deport, magpa-file ka lang ng kaso sa sarili mo, hindi ka na pwedeng i-deport. But until yung batas na yan, Na-prove ko na yan na hindi pwede yan. oh, Kasi nga, yung Japanese noon, di ba?
Yung Luffy Gang. Oh, Luffy. Oh. Napadismiss ko lahat ng kaso nun eh. Oh, Kaya na-deport natin eh. precisely, di ba? Oo. So, Alam naman ang immigration yun eh. precisely kanya na nga. Kaya minsan lang naiipit din yung mga immigration. Oh, kasi merong ganon. Kasi Hindi, kasi may mga ang practitioner nga dyan, puro tulisan. turisan. Di ba? Huwag na tayong mag... Mga, let's call a spade a spade. Spade, oh. Alam Alam nila officers that do business in immigration Immigration. Oh, do not care about anything but money. correct. Oh. May kakilala nga ako, practice yun lang eh. Immigration. ikaw naman, Mabigat na Boy, ngayon. may kilala rin mabigat yun. Maraming ganon. At mabigat na usapan pang iba, mag-break muna tayo. Ang oras natin, alas 10 ng umaga. Good morning. Pilipinas, ang sarap naman ng ating intro, no? Taman-tama sa init eh. Oo, ang lamig Habang ng pinapawisan dating. ka. Oo. At good morning po sa inyong lahat. Last segment na po namin, wag po kayong bibitiw. Sapagkat hanggang alas 10:30 lang po kami. At kasama ko po dito, walang iba, si Paring Edabir at si Congressman Jotan de la Cruz. At si SOJ. Si SOJ may meeting. May meeting. meeting sa DFA. Sabado na umaga yan. Nagtatrabaho ang ating secretary Sa kahit DFA, weekend yan. Nagtatrabaho. Marami kasing ayusin dapat. Yan. Masasabi ko dito sa mga pinag-uusapan. Oo. Diba, kung kayo naman gusto nyo magsilbi sa gobyerno, Ayusin nyo. dapat wala kayong bagahe. Huwag kayo ang problema. Kaya ka nga inilalagay dyan to generate goodwill for the president. Pagkatapos, pagdating mo, puro problema ilalapag mo dyan. Yan. Diba? Talagang dapat talaga, Sa akin, you cannot govern that way. Diba? Mahihirapan ka. Unang-una, yung mga tao hindi susunod sa'yo. Bakit? May bahid ka eh. Kagad. Kaya pag Agad, nasa gobyerno ka, ang lagi mong iniisip dyan, anong impact dito kay Presidente? Yun dapat. Lalo na sa kanyang Lalo na sa posisyon. kanila. Oo, yung mga ganyan, di ba? Kasi yung mga ginagawa ninyo, Ang problema nga pag-away kayo o meron kayong gagawin, ang tatamaan yan si Presidente. Problema, di ba? tapos resources ng gobyerno Ang gamit ginagamit. ninyo. Oo. Diba? Maraming Kung ganyan. sabi ko nga, kung gusto ninyong kumita sa private at kayo naman ay illegal, di okay. Pero wag naman you want your Cake and eat it cake too. and eat it too. Di ba? Gusto mo nang kumita, gagamitin mo pa yung impluensya mo sa gobyerno. Pangit po yan. Huwag kayong maggobyerno. Ba? Oh, good morning daw. Sabi ni ito pare. Paring Eric Espina from Cebu. Oy, Oy, Paring paring Eric. Eric. Oh, good morning sa'yo. Good morning. Bati lang tayo kay Mariles Plamiano. Galing Singapore. O si Glenn Kasuga. Glenn. Oo. Glenn. Hello, J.A. Master. Ikaw talaga, Glenn. Good morning, Good Glenn. morning. Elmer Anyan. Sabi, LTFP, bakit ang seminar o training ng mga driver may bayad pa? Ito, si Director Ricky Arzadon ng DNR. Good morning, Ricky. Boy. At tapos itong mga nagpro-problema daw ngayon sila sa DOTR kasi pinagre-resign sila lahat. Sino? Sa DOTR. Pinagre-resign daw siya. Dapat pinagre-resign kayo. free hand sa bagong, Bigyan nyo ng free hand. Yan naman ho Administration, di ba? kung kayo'y mataas at bago yung sekretaryo, Standard dapat na yan. hindi na ho kayo, Oo. wag nyo nang intayin. Standard yan. Ang Standard tawag yan. po dyan, elementary courtesy. Yes. Di ba, boss, ako'y nandito, pero magre-resign ako para bigyan ka ng free hand to reorganize the office. Pero kung Tama. gusto mo akong i-retain, i-retain mo ako. Pero kung hindi, alis na ako. Pangalawa, pag nasa gobyerno Given ka, yun, given yun. wala kang monopolyo sa pwesto. Presidential appointees kayo. Presidential appointee. Pag anytime na gusto kang Huwag yun nang hintayin. Huwag yun na. Oo, sama ka lang. Ito, batiin din natin si Franz Gorea Belica. Oh, Belica. Baka itong kaibigan. Baka kasama ni Bong yan. Oh, baka kasama ni Bong ito. Ano? Ba, ito, Good morning sa inyo. binabati ko din at magbe-birthday daw siya sa linggo. Oh, sino? Sige. Papi Cute Perez. Yun. Ng Makati. Yun. Happy birthday sa'yo. Birthday daw bukas, ha? Kain mo na lang kami dyan, Papi. Oo. Ganon? Meron pa? Meron pa bang birthday, ha? Huwag ka lang masyadong kain ng kain ngayon kasi dapat nag-ayuno tayo ngayon. Yun. Ha? Oo. Siyempre, Dahil- dahil kakaumpisa lang ng Ng Lenten season, eh. Holy Week mag-workout. Ano ba? Ash Wednesday nga palang kumpisa na, no? Last Wednesday. Last Saka Wednesday. babatiin ko lang, Ramadan. siyempre, magbubukas na, abangan nyo. Magbubukas na po yung Roses Wellness doon po sa GH Tower, 3rd floor, malapit na po ang opening. Saan yan? Maghintay Saan po yan? kayo sa GH Tower, Green Hills, ito. Sa Green Hills, GH Tower. Wellness, ha? Roses Wellness, magbubukas Talaga na po bang yan. magiging well ka dyan pag pumasok ka dyan? Hindi lang well ka, gaganda ka pa. Ayos pa. May oo. pampaganda pa, ha? Ayos dyan. Baka masira ang kutis mo dyan. Ay, sigurado nga ayos pag dyan sapagkat magagaling yung mga nandyan natin. Testingin mo nga, padala natin si Pau kung kaya nila. Kaya! Kaya. Si Pau!
Oh. Baka paglabas na, hindi na pa yan, piaulo na yan. Oo. Piaulo. Puta, baka di 40 ang... Ibahin nyo yan. Ibahin nyo yan. Asan na ba si Pau? Po, ha? Saan yan? Wellness spa. Nag-ano si Pau, marami siyang tinutulungan na mga tumatakbo eh. Ayun. ngayon? Ay, ngayon. Tama Kaya yan, busy Pau. siya. Tama lang. Election ngayon so okay lang. Yung number 1 mo lang dyan na kliyente, medyo kailangan konting sipag pa dahil medyo nasa bingit ng... Problema. Ng problema. Oo. Nasa mga 11, 12, 13. Oo. Nandun siya sa Nasa umabot ba ng 13? 10 to 15. Di ba 10 to nasa 15. ano siya? Nasa 15? Di ba? 10 to 15 nga. Ganun, 10 to 15. 10 to 15 siya. Alagaan mo yan, Pao. Baka mamaya mawala ka sa ano dyan. Eh, boss. paborito pa naman daw yan. Oo. Oo, pag hindi mo Huwag ka nailusot magkakamali yan, dyan, medyo, Pao. Ano Kasi pa, magkakaproblema, ha? mali kasi yung messaging eh. Sensya na ako kayo, magbibigay lang kami konting suggestion. Sasabihin mo, bago ka, pero ang tagal nyo ng lumar yan. Paano mo sabihin bago ka? Medyo hindi umugma. Hindi umugma. Hindi mo ugma. So ito lang, bababati lang ha. Babatiin na natin ang LPGMA. Doon sa kay andyan yata. Congressman Arnel T. Arnel T. Mabait yan. LPGMA. Ano ba number sila? 136 ano? Thank you sa kanila. 136 sa mga Nabait yan, Congressman Arnel. Nakagraduate na, iikot na ulit. Pero hindi ko nakitang nagbago ang ugali niya. magaling yan, mabait na tao yan si Kong Arnel. Meron pa ako isang nakita din, yung party list ng mga seniors. Ano nga yun, Kong? Nakita ko eh. Tinig ng senior citizens. Tinig ng senior citizens. 97 ba? Diba yung mga seniors? baka Importante naman yan, mga tinutulungan seniors. yan. Ay, dumadami ang seniors sa natin. At saka papunta tayong lahat doon. Kaya tulungan natin ang Tinig ng seniors, ha? Tinig ng seniors. Ano number? 97. 97. At yung, ano ba yung isa? Yung kay Kong Arnel? Ano ba yung- LPGMA. Ano ba? 136 yata? 136. Siguro doon mo, baka maligaw. 136, boss. 136. Ayan. Yung mga kaibigan natin yan. Basta ito lang ho ang payo ko sa inyo. Pag tinignan ho ninyo yung balota, yung unang 10 huron na nakalagay sa balota, iskipan nyo muna. Saan yan? Sa balota. Anong Sa party boboto? list. Sa party Di ba? list. Nandun ho yung mga grupo. Yung first 10 ho niyan, lagpasan ninyo. Di ba? Sapagkat napakarami pa ho. Di ba? At wag na wag ho kayong maniniwala doon sa mga party list groups na ginagamit yung programa ng gobyerno. Naakala mo sa kanila yon. Di ba? Sapagkat yan po ay ginogoyo lamang kayo ng mga yan. Di ba? Paggamit ng mga Halimbawa, programa. yung TUPAD, yung GSIS Pensionado Party List, yung 4-piece, lalo na yung 4-piece. Ay. Yung 4-piece po, hindi po yan yung 4-piece na nagbibigay ng 4-piece sa inyo mga kababayan, lalo na yung mga taga-Visayas at Mindanao. Di ba? Ang nagbibigay ho ng 4-piece ay yung programa ng gobyerno under the DSWD of Secretary Rex Gatchalian. Unfortunately, walang ginawa yung COMELEC headed by George Garcia. Ikaw naman. Naman to. At pinayagan tumakbo itong mga ito. 'Di ba? Merong 4-piece, merong TUPAD, merong ano pa isa, Kong? Kulang na lang magtayo ng party list, BBM ang gamitin, baka payagan nyo pa rin Meron naman. Wala naman kasing malinaw na batas na pinagbabawal yung mga ganyan. Kung walang malinaw na batas. Yun dapat sana, kung meron talagang nagsasabi na bawal itong mga ganito. Yun, pwede yun. Pero Boss, yung mga ganyang kaya klase. nga kayo commission Diba? Mag-formulate kayo Ibig ng sabihin, rules. mag-decision yan, hindi lang si Chairman George. Yung buong komisyon, dapat, di ba? Pero ikaw ang hepe. Ikaw ang chairman Kung banu kang chairman. Ikaw naman. Wala kang magagawa. Ikaw nga enabler ng mga party list na umaabuso Hindi naman. Bakit mo papayagan yung TUPAD? 4-piece. Talagang kailangan niya Kaloko. collegial body ang COMELEC. Kahit collegial body ko, happy niyan. Yan. Ngayon, mahina ka kung di mo kaya kontrolin yan. Ikaw, hindi naman dahil sa mahina. Siyempre susunod lang siya. Dahil susunod malakas. siya doon sa batas. Kung ano yung nasa batas. Kung silent nga, edi mag-formulate ka and let them contest it. Sinong kalokohan? Papayagan mo GSIS, SSS party list. Diba? Kailangan talaga na na sumunod muna doon sa patakaran. Kung may patakaran. Sa yung point of view yan. Diba? Hindi, punto de vista ko ngayon. Sa'yo nga yan. Mali yan. At mapag-usapan ko lang, sapagkat meron na baka naman pwede tayong sumama dito. Yung Thailand nagbubuo na siya, ginagawa nila, na parang Schengen visa para dito sa Asia. At sinasama niya, ang sinasabi ng Thailand, yung 6 countries, 1 destination, parang Schengen na lahat ng mga nangangailangan ng mga visa dito sa Asia ng mga bansa, magkakaroon tayo ng isa na lang na visa, baka pwede sumama Pilipinas dyan.
parang Schengen type. Pag na-issuean ng isang Asian country na kasama doon sa destination na yun, pwede na ho siyang umikot dito sa ibang bansa, dito sa Asia. Baka pwede pag-usapan yun. No? Kasi magandang inisyatibo yan dahil maganda na makaikot yung ating mga turista, hindi lamang sa ibang bansa dito sa ASEAN, pati sa Pilipinas, daanan nila dito. Sapagkat maganda at very vibrant. At siyempre, tumaas tayo ngayon yung ating tourism sa Pilipinas. Tumaas tayo. Isa lang ang problema dito sa etong ganitong initiative. Ang problema lang dito doon sa ibang bansa, for example, yung mga nanggagaling, for example, hindi naman natin lalat, pero yung mga naging issue ngayon doon sa ibang bansa na natatraffic papunta ng Cambodia at saka Myanmar. Yun lang. Hindi, iayos natin yung ating mga relasyon sa ibang mga bansa. Kasi ang Philippine passport nagkakaroon ng konting problema. Oh. Mahina Tayo? Mahina tayo. Compared with other countries as far as entry to other countries is concerned. Ang malakas yata dito yung Singapore, sa Asia. Parang ganon. Singapore ang Number one ang Singapore. The Singapore passport is Oo, is most what's powerful. Diba? Kaya kailangan tignan natin where are we in this particular effort. Kasi of course, makakatulong yan sa investments, makakatulong sa tourism at lahat yung ating visa issues. Kaya ngayon, yung tungkol dun sa hanggang ngayon di pa nare-resolve yan eh. Alin, Yung tungkol dun sa pagbibigay ng visa for Chinese citizens. Hanggang ngayon kinuha na ng DFA yan, hanggang ngayon hindi rin nila nare-resolve at hindi nila pinag-aaralan. Ang haba ng pila, Ito nga pala 100 visas a day, ay mahirap yun. Ito nga pala, tanong ko lang. 100 visas a day lang Nabanggit mo yan kung for Jonathan. Chinese citizens. Ang dami yung humihingi ng appointment para lang doon sa magpa-apostil. Yan naman, isa pang malaking problema yan. Ito yung authentication na tinatawag yung red ribbon. Nahirapan nila Oo. Ang appointment daw, isang buwan na po na 30 days, wala na po makapasok. Kagaya niyan, Pero ang dami nangangailangan ng kagaya niyan tungkol sa visa. Dinelegate lang yan sa DFA, hindi ba? Oo. Kasi under the law, the visa is supposed to be handled by the immigration. Immigration, yes. Dahil nandun sa Immigration Act yan Kasi nga yan yung papasok sa atin. Ngayon, i-delegate sa inyo, tapos ang hirap kumuha ng visa papunta rito. It has become a problem for a lot of investors, tourists, etc. and everything. Tapos yung sinasabi ni IG na apostil, problema rin yun. Kung naman pagkadali-dali Kasi 30 lang days, ang mga kailangan mag-authenticate, ang tagal daw maghintay. Ang hirap. Ibon lang yan. Oo. Yun nga ang problema dito, mag-appointment ka pa. Hindi ba yung appointment? Alam ko, kapanahon na lang ng COVID yan Ang tagal nga Diba? Wala nang ano ngayon wala ba kayong personnel? Ang akin naman dyan, pag gobyerno ho kayo, Oo. dapat pag-aanin nyo Yung serbisyo. sa mga tao. Yes. Huwag yung hahanapan ninyo kung paano magiging mahirap at mahirapan Yun na yung nga. mga tao. Actually, doon Hindi kasi kung nagkakaproblema. hindi naman nila kaya na gano'n naman pala, Ibigay nyo na sa iba. sana ibigay nila sa iba. Yung Apostil kayang lang gawin yan, niya, iba apostil naman. lang to, red ribbon lang ho ito, para iba natin kababayan. Ang dami po dyan, mga OFW po Oo, yung kanilang mga Nagtatrabaho, dokumento. Kailangan nila yun. I-authenticate lang. I-authenticate nila yung Ang dami dokumento. yung naapektuhan ng OFW na kailangan magtrabaho sa abroad, umalis, dala-dala. Pati mga Pilipino na may mga transaksyon abroad Yes. na ni-require ng mga bansa doon para makatagal sila, makakuha sila ng kanilang mga permit. Aabutin ho ng 2 buwan bago makakuha ng red ribbon. Baka naman po pwedeng gawa ng paranuto. Yun naman sa nakikinig. Kung talagang ganyan ho kabagal yan, alam mo, isang suggestion ko napaka-effective. Alam niyo, sulat po kayo sa 888. Talagang, alam niyo po, kami sa gobyerno, required do kami na aksyonan at sumagot. Yun sa 888, sumbong niyo po sa 888. Ang Pilipino masyadong mabait. Kung kayo ganyan, di ba, magreklamo kayo doon sa harap ng DFA. Yan. Di ba, lahat kayo. Di ba, lahat kayo pumunta Walang ron. mangyayari doon. Yung 888 na yan, susulat lang, may reklamo kami na ganito, tabihin lang sa iyo. Hindi, effective yung 888 naman. Sabihin lang sa iyo, hindi, pinadala ko na yung sulat, ayos na. Hindi. Kailangan namin aksyonan yun. Aksyonan mo nga, you refer it to Pero, that agency. Ang importante talaga, But whether they solve the problem or not, 100%. hindi, alam mo, kaibigan din pala natin si Secretary Perez ng ARTA. Sir, baka pwede tingnan nyo rin po ito.
bakit naman tumatagal itong mga ganitong klaseng frontline services? Sapagkat ito, frontline talaga, ang publiko talaga dapat na magtuunan natin pansin. Yung regulatory capture. Mga Pilipino masyadong mabait. Dapat i-voice out po natin. Meron social media, lahat. meron traditional Ilabas. media. Kayo mismo doon sa harap, mag-rally kayo. Oo. Oh. Tama. Yung mga 888 na yan, kalokohan yan. Oo. Ay, hindi naman kalukuhan 88. Effective ang 888. Pero bukod dyan, kailangan talaga na Maging tingnan ng mga opisina paano nila paayusin yung serbisyo. Wag na kayo maghintay na Elon Musk. Masilip pa kayo. Elon Musk kayo. Dodge. Oo. Oo. Tanggal kayo sa trabaho. Tanggal kayo sa trabaho. Oo, Ganyan ang nangyari dyan. Wala kasi protektado ng civil service Oo. Yun ang problema eh. Hindi, pero yung civil service, ano yun yan? Kailangan nilang maging Hindi, proactive. tsaka ARTA. Kasi ARTA, yan naman ang titingnan nila gaano katagal. Lumalabas yung ano. Dapat siguro magkaroon talaga ng audit eh. Gaano katagal maibigay I-dodge yung mga na ninyo kailangan. yan. I-dodge. Kasi for example, kamukha na sa PSA. Yung sa PSA, kaya mong kuhanin yung mga certificates mo. No? Ang isa pang tatagal ngayon, na mga kaibigan ko nagte-text dito ngayon, yun yung sa SEC. Ay! Sobrang tagal, oh. Yung SEC, Sobra. pinaka. Yan ang Sobra, pinaka. Yung mga Alam mo change nyo, of name. Yung SEC na yan, pinaka. Pinaka-problemado. Sa akin, question lamang ho yan ng liderato. Oo. Ako, sekretaryo ng DFA. Kayo nga, maglagay Dagay. kayo ng 20 tao, ayusin nyo nga yan. Ha? Huwag kayong tetenga English kayo ng English dyan. Ayusin nyo yung mga tao. Pati yung SEC, Department of SEC Finance, daw din. kay Secretary Recto, tignan ho ninyo yung kanilang, yan ang nagpapabagal ng flow Ay, ng nako. mga pagbibusiness. at Kawawa mga tao. Tapos ang dami na-i-scam na SEC registered. Grabe. Ha? SEC registered yung mga, Pero scam yung mga naman, nang-i-scam. scam. Yung Scam, mga ha? SEC registered. Eh, di ba mismo. trabaho din ng ACC, bantayan yung mga nang-i-scam? Ay, wala. Walang Yung mangyayari. SEC na yan. Sa Naku. akin, wala. question of leadership. Wala na tayong Kasi magagawa dyan kasi naubusan na tayo ng panahon. Lisensya sana ako. Okay. Magpaalam na kayo. Maraming salamat po. Ito inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ed Davier po, salamat sa pakikinig sa executive session. At ako naman po si Attorney Dudulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. This executive session is adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino! Facebook, thank you. Facebook, salamat.